Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo sinisipon pa ang lolo nyo. Ang gulo-gulo nitong ibabaw ng table ko. Hindi ko pinaligpit kasi ito po ang iba-vlog ko po ngayong gabi. Kasi kanina, ang daming mga ginawa dito sa shop at puro mga pang-ilalim yung mga problema ng mga nagpagawa sa amin. Ngayon, meron akong isang subscriber na sinasabi po niya, bakit ba ganun? Ting pumupunta na lang ako sa probinsya, pagbalik ko dito sa Manila, sira na yung mga ball joints ko, sira na yung tie rod ko, pati daw yung kanyang gulong ay nawawala sa camber. O yan. Ang bilis daw pong masira ng mga pyesa nung sasakyan niya. Talaga pong ganun. Kasi po, noong araw, talagang masasabi natin na matitibay ang mga pyesa. Kasi po, yung mga pyesa noong araw ay pwede mong alagaan. Meron palang ganun, ano? Halimbawa, meron kang anak na hinihika or inuubo. Nung araw kasi, yun ang sakit ko eh. Before ako mag 7 years old, ako po yung nakaganyan ng balikat ko. Ayan. Kapag dating na ng gabi, hinihika na ako. Ayan. Tapos ang gagawin ng lola ko, kukuha ng kerosene, gaas, tapos may asin. Naalala ko pa yun. Tapos ipapahid sa likod ko. Nakakatulong nga naman at medyo gumiginhawa yung pakiramdam ko. Kasi naamoy ko yung kerosene yung pala yung epekto nun, no? Pero nung ako ay nag 7 years old na, nawala lahat yung hika ko. Hindi na ako inuubo hanggang ngayon. Yun nga lang, may sipon po tayo ngayon, mga kapatid. Kaya ko po nasabi, mga kapatid, na ang pyesa noong araw, yung mga pyesa natin noon ay naalagaan. Kasi po, naaalala ko yung tatay ko, yung owner namin na Willis nung araw. Willis kapag kailangan na dalhin sa gasoline station at magpapagrasa siya, magpapagreasing. Yung mga tie rod, yung mga ball joints, ginigreasing po yun. Ano po ang ibig sabihin nun? Ito, meron akong 555 na tie rod end dito. Ayan, tie rod end. Kasi meron pang nakasuot dito na rack end. Ito po, tie rod end. So, ito po ay nagagrasahan. Kung masipag-sipag kayo na alagaan ang inyong sasakyan, dahil siyempre, araw-araw mong ginagamit. O sabihin na natin, sa loob ng isang buwan, gamit na gamit yung sasakyan mo, i-check mo, baka mamaya, yung mga grasa niyan ay humiwalay na, natapo na dahil nga sa nagagamit siya madalas, o kaya naman nailusong mo sa baha, pinasok ng tubig, kailangan mo mag-greasing. So ito pong 555 na to, ayan, meron po itong grease port, ito, pakita ko sa inyo. Nung araw, halos lahat ng mga ball joints, mga tie rod, pati yung upper shaft suspension, ito upper shaft suspension, nagigreasing yan. Okay, para maalagaan mo at hindi ka agad masira ang mga joints sa loob ng mga tie rod na to. Medyo matigas kasi bago po ito, ayan Kapag bago, matigas talaga. Pero siyempre, kapag nagamit mo na ng mga ilang araw or ilang linggo, madulas na yan. Pero hindi siya kalog. Pero kapag ito ay nasira yung goma or nailusong mo sa baha at yung grasang nasa loob nito ay nawala, natuyo. Dahil po, kapag bumili po kayo ng mga ganitong tie rod, kaya siya may grease port, kapag ipinagawa nyo, kapag pinapalitan nyo, palagyan nyo na rin kaagad ng grasa. Kasi kulang ang grasa po sa loob nito. Except, yung mga tie rod, ito 555, ito 555 din. Pero ito, wala na po itong grease port. Kaya ito, hindi mo ito mapapalagyan ng grasa. Ako, yung mga personal na sasakyan ko, kapag po ako'y nagpalit ng tie rod end, kung wala siyang grease port, ay binubuksan ko tong rubber. Nilalagyan ko ng grasa dyan. O kaya, meron ako nung parang syringe, Doon, may grasa yon at isasaksak ko po doon. Iyon ang kaibahan nung mga pyesa ngayon at yung mga pyesa noong araw. Noong araw, halos lahat po ay may mga grease port para maalagaan mo ang mga tie rod mo, ang mga ball joint mo, pati itong mga upper shaft suspension na to. Ano ba itong upper shaft suspension? Yung iba hindi na alam to. Kasi po mga kapatid, pinace out nila to. Yung mga Isuzu Fargo, yung mga Pajero na Generation 1, ito sa Toyota Crown, at yung iba pang mga model ng mga sasakyan, gumagamit po nito nung araw. Ito yung sa upper suspension. Ito po mga kapatid, ay walang rubber. Tornilyo po talaga to. Ayan. Hindi po ito rubber. At yung tornilyo po na ito, dito nakakabit
yung suspension arm. Parang ito. Ayan. Ito po, ayan, oh. So, parang ganyan siya. Okay. Ito iba. Mamaya, papaliwanag ko po sa inyo yan. So, ito pong upper shaft suspension na to, nalalagyan po ng grasa dito. Kaya ito, may grease port siya. Ngayon, kapag gumagana ang suspension arm mo, dahil binabiyahe mo, halimbawa, ang pinaka-the best na example, yung humps, dumaan ka sa humps. So, syempre, yung suspension arm mo, gano'n yan. Ayun. So, kung halimbawa, rough road, yung dinadaanan mo at hindi na maganda ang shock absorber mo. Kasi yung shock absorber, ang mag-absorb nung up and down nung suspension arm mo. Kung malakas yung rebound ng suspension arm mo, yun ang kokontrolin ng shock absorber para ma-maintain lang niya na stable yung suspension mo. Yan. Kaya pag dumadaan ka sa mga rough road or nag-off-road ka, yan ang malakas sumira ng mga suspension arm bushing. Ngayon, sa mga ganitong ay mga upper shaft suspension, ang inyong mga suspension arm, yung upper, kahit na dumaan ka sa mga rough road or sabihin mo pang mataas ang humps niyan, kahit pa medyo mahina na ang shock absorber mo, walang masisira na rubber bushing dito. Kasi yung mga rubber bushing, mga kapatid, halimbawa ito ay sa crosswind. Nakakabit po yan dito. Ayan, oh. Ito po ay mahigpit na mahigpit ang pagkakatornilyo nito. Hindi pwedeng maluwag. Kaya po, ang mangyayari, kapag ka ikaw ay dumaan sa humps, kahit sabihin mo pang bago ang suspension arm bushing mo, kapag binigla mo ang daan sa humps at mahinang klase ang shock absorber mo, gaganon po yan. Pero ito, nakatornilyo to sa chassis eh. So pag ito gumalaw, sinisira niya ngayon yung rubber doon sa loob nitong suspension arm. Kaya pag nasira ngayon, itong rubber na to, diyan ka na ngayon magkakaproblema ng medyo may kalampag. Lalakas ngayon ang wego ng manibela mo, kasama na yon. Mawawala sa alignment ang gulong mo dahil pwedeng gumaganyan ngayon itong suspension arm mo. Dito yung ball joint eh. Ayan, gumaganyan siya. At mawawala sa camber ang gulong mo. Nakakalbo ngayon yung gulong mo nang hindi mo alam. Dahil nasira na nga itong bushing sa iyong upper suspension. Pero, bakit ganun ang nangyari? Kasi nga yung design nito, mga goma na lang yan, na maninipis na nga kung tutuusin eh. Tignan nyo yung goma na yan. Oh. Yan lang siya. Tapos ito talagang mahigpit na nakatornilyo dito sa upper arm. Tapos paggalaw niyang ganun, parang nabibisaklat yung goma. Kayang-kaya niyang sirain to kapag ka talagang hindi mo iniwasan yung mga matataas na humps o kaya yung mga rough road na yan, tapos hindi pa maganda ang shock absorber mo. Kaya kung sira ang ang shock absorber mo, ang tendency ganyan siya ng ganyan. O masisira itong mga bushing at madadamay pati yung mga tie rod end mo, pati yung mga ball joint mo. Kasi yung ball joint mo gumaganong-ganon din yun kasi sira ang shock absorber mo. So, yun ang mangyayari sa iyong mga joints, sa iyong mga suspension arm kapag ka naman sira ang iyong shock absorber. Pero tulad nitong mga lumang design, ito nga. Ito yung mga lumang design, kahit sira ang shock absorber mo, no? Mapapansin mo, wala kang nasisira na rubber bushing kasi nga ito ay bakal. Ito po ay nakatornilyo mismo dito sa shafting. Ayan, buksan ko na po Oh. Nakatornilyo na siya. Ito yung bushing niya. At yung bushing na to, ito yung nakapasok mismo rito sa upper arm. Kaya walang masisira. Ngayon, dahil sa ito ay may grease port at ito ay bakal sa bakal, kaya kailangan niya na laging ginagrasahan. Meron siyang maintenance. Hindi katulad nitong mga suspension arm na to, wala nga siyang maintenance, pero wala pang ilang buwan, sira na ang suspension arm bushing mo. Ito mga kapatid, pang Nissan Navara D40. Ayan. Ganon din ang problema nito. Sira na rin yung mga rubber bushing. Ayan. Kasi 4x4 ang kinakabitan nito, Nissan Navara 4x4. Nahilig ngayon yung may-ari nito na dalhin sa mga off-road. So habang nag-off-road siya, talaga naman na matindi yung galaw nitong upper arm na to. Ilang buwan lang sira ang upper arm suspension bushing at pati yung camber nung kanyang gulong, magloloko na rin, pupudpud na yung gulong niya at kapag ka pinaktakbo mo ng mabilis, nagwiwigil yung gulong niya, ayan na po yung epekto. Dahil dito sa mga rubber bushing na yan. So, hindi siya ganun katibay yung design.
inalis nila yung mga lumang design na ganito kasi nga po, kapag ganito ang design mo, matagal kang bibili ng pyesa. Di ba? Matagal kang bibili, matagal masira. Doon sa mga pyesa na to, ay hindi ka agad sila kikita kung matibay. Kaya nga po, karamihan, mga disposable. Nagtataka lang ako, merong 555 na merong grease port. Kasi yung paglalagay mo ng grasa dito, ang magpapatibay dito. Gawa nga nung hindi siya magagastado dahil mayroong lubricants sa loob. Samantalang ito, 555 din, pero walang grease port. So paano gagawin nyo? Para magkaroon, para ito'y maalagaan mo. O ito, ginawa ko. Ito naman ay isang design. O yan, nilagyan ko ng butas para malagyan ko ngayon ng grease port. Ayan. Dito ilalagay ito. Kaya lang hindi ko pa ito natornuhan ng thread. Ayan, parang ganyan po mangyayari sa kanya. Para ngayon pumasok yung grasa, mag-i-inject ako ng grasa dito para maalagaan ko itong tie rod end na to. Parang katulad din ito. Ito original na mayroong lagayan ng grease port. Ayan o. Dito naman siya nakadesign na nakalagay. Ganyan. Kahit kayo, kaya nyong gawin to. Bago nyo ilagay yung binili nyong tie rod end, dalhin nyo muna sa machine shop, sabihin nyo, lagyan ng butas, bumili kayo ng, o kaya doon sa mga auto supply, may nabibiling ganito, itong nozzle, no? Para ito yung pinaka-grease port niya. Palagyan nyo ng thread, ito, itatap yan, no? Yung pan-thread. Bubutasan muna ng para sa tornilyo na to at itatap, lalagyan ng thread. Ngayon, meron ng grease port yung inyong tie rod end. Kasama, yung mga ball joint pwede rin. So, pwede rin nilang gawin yan sa ball joint. Pero, doon mo lalagyan ng butas sa gilid, wag sa ilalim. Kasi pag sa ilalim ka naglagay ng butas, katulad nitong original ng 555 na to, mabubutas mo ngayon yung engineering plastic sa ilalim nito. Pag nabutas mo yon, masisira yon. Kaya itong sa Lucas na tie rod end na to, ang design niya, dito po nakalagay yung grease port. Kaya po yung mga mahilig mag-DIY, silipin nyo po kung ang inyong mga tie rod end, ang inyong mga ball joint, ang inyong mga suspension arm, ay mayroong grease port, yung pasukan ng grasa. Bumili kayo ng grease gun para po maalagaan nyo itong mga pyesa na to. Kasi kung palagi itong sapat ang grasa sa loob, ay hindi ito kaagad-agad masisira. Ngayon, meron pang isa na napaka-importante na malaman nyo na dapat ginagrasahan. Kaya karamihan ng mga may sasakyan ay mayroon ito, lalo na yung mga rear-wheel drive. Yung mga front-wheel drive, wala po. So, lahat ng mga rear-wheel drive na sasakyan ay meron po nito. Yung nakakabit doon sa propeller. Mayroon po yung cross joint. So, ito po yung cross joint. Ito ay pang Ford, no? Itong cross joint, yan yung umiikot, doon na nakakabit po ito sa propeller. Yan, no? Umiikot po ito, ganyan, umiikot. Ngayon, ito po ay mga bearing din. Ito ay may mga stick bearing sa loob. Kailangan nito ng grasa. Pag ito ay hindi nyo nalagyan ng grasa sa loob at nailulusong nyo sa baha or sa tubig ang inyong mga sasakyan, talagang ito ay prone na ito ay nababasa. Kaya nga po ito, talagang halos lahat ng mga cross joint ay may mga grease port. Tulad nitong cross joint na to, meron po siyang grease port at dito po ito nilalagay. Ayan, dito oh. So ito, kailangan nyo itong i-maintain. Kailangan nyo pong alagaan ang inyong mga cross joint para malagyan po ito ng grasa. Ayan. Kaya karamihan ng mga pumupunta dito, maugong na raw yung kanilang sasakyan kapag umaandar daw ng 30, 40, 60, maugong na. Tsaka parang nagbabibrate yung gulong sa likod. O yan, baka po stock up na ang inyong mga cross joint. O kaya tuwing aabante sila, meron tug. Pag umaatras, meron tug. O kasi sira na, kalug na yung inyong cross joint. Kasi hindi nyo napapagrasahan. Hindi na po kasi uso ngayon yung mga ganitong serbisyo sa mga gas station na nagigreasing po sila. Kasi nga, karamihan ng mga tie rod end at mga ball joint ngayon ay wala na ng mga ganitong grease port. Pero wag niyong kalimutan, kung ang inyong sasakyan, mga naka-SUV kayo or mga AUV or yung mga trucks nyo, yung mga jeep nyo, iyan po ay mayroong cross joint na kailangan na magrasahan itong cross joint na to. Ito ay dalawa. Doon sa bandang harap at doon sa bandang huli, malapit sa diferensyal. Pero,
Merong mga design ng sasakyan, wala pong ganito. Disposable talaga. Ngayon, speaking of BMW, ito po yung pinagpalitan ko na lower arm suspension. Ayan. MacPherson po yung type nito. So, ibig sabihin, pag MacPherson, ito po ay, ang camber niya ay nandoon sa shock absorber. Itong mga katulad nito na upper arm, ito ay may lower arm na double wishbone. Sa crosswind naman, ang double wishbone, single wishbone lang po sa crosswind, pero ang upper arm niya ganito. Ngayon, dito sa mga BMW, tignan niyo po mga kapatid, kung gaano katibay itong kanyang lower arm. Itong portion na to, itong kabilang side na to, ito yung nakakabit dun sa body, sa ilalim, at saka itong isang to. Ngayon, ito na yung pinaka-ball joint na. Nakakabit dito yung knuckle, tapos yung wheel hub, tapos dito na yung MacPherson. Ngayon, ang kagandahan nitong lower arm suspension ng BMW 2004 model na E46, meron din po siya grease port dito saka dito sa isa. Kasi nga ito ay ball joint. Kaya ito pong pinagpalitan ko na to, buo pa to. Nagkataon lang na merong kinatay si Gino SD, si Gino Santo Domingo, yung nagsusupply sa akin ng mga BMW parts. Meron siyang kinatay na BM na galing ng Germany, dinala dito, ini-import nila. Sabi ko, akin na yung dalawang harap, kaya ako ay nakakuha ng sariwa na lower arm suspension. Ito po kasi kaya pinalitan ko, kahit ito ay buo pa, itong dalawang ball joints na to, ito po kasing rubber niya, rubber bushing dito, pinagawa ko na lang yan. Ito po ay gulong ng mga malalaking truck. Pinagawa ko dyan sa May Teresa. No? Kasi ang mahal nito May nabibili po nito, napakamahal, nasa 3,000 isa. Dalawa yung kailangan ko. So pinagawa ko na lang. Pero ang tibay. Ngayon, buo pa to. Pero ito namang ipapakita ko sa inyo, ito naman ay brand new na lower arm suspension ng Starex. Ang brand new. Halos parehas po sila, mga kapatid. Parehas silang lower arm suspension. Ayan, Pero kung mapapansin nyo, ito ay ball joints, ang ginamit dito, pero ito ay rubber na naman. Ayan. Ito ang madaling masira sa Starex. Kaya pag napansin nyo, ang gulong nyo, kapag ka umaabante kayo, tapos parang naiiwan yung gulong, pag umaabante kayo, namreno kayo, naiiwan yung gulong na gano'n, Ayan, kasi po nasisira naman itong bushing na to na rubber. So ano ba ang tibay nitong rubber na to kung i-compare mo dito sa ganitong klase na mga ball joints ang gamit? Itong portion na to, ito yan. Okay? Pero itong portion na to sa Starex, ito yung madalas masira, mahina kasi. Ay ito naman po yun. Walang naglalaban dito kasi itong pinaka-lower arm ay nakapasok dito sa rubber. Ganon din naman yung bibili ng mga brand new na ganito. Yung hindi pa, ito kasi pinaano ko na lang, pinatabasan ko na lang ng goma to. Pero working to wala akong naging problema dito. Pati sa alignment ko, okay to. Yung mga ganitong rubber, pwede nyong ipagawa kung talagang wala kayong mabili na original na mga suspension arm bushing, katulad ditong sa BMW. Pero, huwag nyong gagamitin to sa mga engine support, hindi po talaga aplikable. Ganon din po ito, itong lower arm suspension na to ng Starex, pati yung iba pang mga katulad niya, kahit sabihin mong ibang model pa, ibang brand pa, na kapag ganito, ang lower arm suspension nyo, madali po itong masira. Gawa nga nung ito ay talagang mahigpit ang pagkakatornilyo ng bushing na to doon sa kanyang pinapasukan. Kaya pag ito ay nabigla mo sa mga humps or naisaldak mo talaga, kayang-kaya niyang sirain itong mga rubber na to. At kapag nasira yan, diyan ka na ngayon magkakaroon ng problema na nawawala sa alignment ang gulong mo, bumubuka, nagtotow out siya kasi nadudurog to Or nawawala ka rin sa camber kasi pwede siyang mag-atras abanting ganon. At ang pinaka-malaking epekto niyan, kapag nasira itong mga bushing na to, mapa lower arm or mapa upper arm, nawawala sa camber ang gulong nyo. At yung mamahaling gulong mo, kayang-kayang sirain yung gulong mo na yan. Kung halimbawa tumakbo ka ng 100 kilometers or 200 kilometers balikan, diyan sa expressway, kayang-kayang sirain po yung gulong na yan. Hindi magpapantay ang pudpud ng inyong mga gulong. Tinakil ko po itong mga bagay na to dito sa aking vlog kasi alam ko marami pang mga sasakyan diyan sa inyo na gumagamit pa ng mga ball joints at mga upper shaft suspension, pati itong mga cross joint na mayroong grease port. Kung pwede lang, bumili kayo, kung kayo ay nagdi-DIY, bumili kayo ng grease gun
para magrasahan nyo ang inyong mga cross joint. Tulad po nito, meron din itong grease port. Ayan, oh. Okay? At ito po ay ipapasok dito sa mismong cross joint. Ito ay maliit na cross joint lang. Ito ay malaki kasi ito yung support. Oh. So lahat po yan ay meron. Tignan nyo yung mga cross joint ng inyong mga propeller. Sa susunod na pagpunta nyo, dyan sa mga gasoline station, kung dyan kayo nagpapa-chase oil, or sa mga talyer, dyan sa paligid nyo, mga kakilala nyo mga talyer, wag nyong kalimutan na palagyan ito ng grasa para tumagal ang inyong mga cross joint at hindi nyo maramdaman yung mga ingay, yung mga unnecessary na ingay na magugulat na lang kayo, dumaan lang kayo sa baha o kaya naman unti-unti meron ng parang ugong na palakas ng palakas habang tumatagal, baka nga may problema na nga po ang inyong cross joint. Yun mga kapatid, bakit ang mga sasakyan ng araw ay matagal masira ang kanilang mga suspension arm, ang kanilang mga cross joint, ang kanilang mga ball joints, ang kanilang mga tie rod ay dahil nga po mayroong grease port yung mga pyesa na to. Ngayon mga kapatid, bakit ba ang ginawa nila, inalis nila ngayon itong mga klase na to ng suspension arm? Sa ball joint at tie rod, yung pa rin naman, pinaliit lang. Pero itong mga suspension arm shop na to, bakit nila inalis ito? Kasi nga po, unang-una na, no, ang ginawa nila sa mga sasakyan ngayon, habang lumilipas ang panahon, kailangan ang lahat ng mga sasakyan na dinidevelop ay maging magaan. Kailangan hindi bibigat ang load ng makina. Kasi ang unang-unang tinitignan nila dyan, kapag bumigat ang load ng engine mo, kukonsumo ka ng fuel, magiging mainit ang iyong makina na magdadagdag yon sa global warming. At kapag ka laging nahihirapan or mabigat ang load ng engine mo, magkakaroon ka ng emission, magkakaroon ng additional na lason na ibubuga dahil sa bigat ng ating mga sasakyan. Kaya ang ginawa nila, the more na mapapaliit mo, the more na mapapagaan mo ang iyong sasakyan, paliliitin ng mga pyesa, yun nga, instead na bakal ang busing, ginawa na lang mga rubber. Pati yung tulad nga nitong BMW, aluminum, yung kanyang lower arm. Kasi advanced naman ang technology ng BMW. Pero tingnan mo tong Korean. Hindi ko kayang buhatin na isang kamay. Ang bigat. Oh, sobrang bigat. Tapos, rubber lang ang ginamit. Kaya, madaling masira yung mga suspension arm ng Starex. Tapos, ang laki-laki pa nung van na yan. Sobrang bigat pa ng karga niyan. Kaya nga po, hindi tumatagal itong mga pyesa na to. Samantalang itong BMW, aluminum na yung kanyang engine, yung engine block niya, pati yung cylinder head, aluminum din yung kanyang suspension arm, at karamihan nga po, ng mga European na mga brand ng mga sasakyan ngayon, pati yung body nila, aluminum. Kaya pag nilagyan mo ng magnet, hindi kumakapit. Huwag niyo pong kalimutan na grasahan yung mga bagay na pwedeng grasahan. So siyempre, yung cross joint, sigurado pwede yan. Halos lahat ay mayroong grease port yan. Ngayon, yung mga ball joint, mga tie rod, no? Pwedeng grasahan yan. Kung walang grease port, punta kayo rito, lagyan natin. Di ba? Katulad itong ginawa ko rito. Ayan. Lalagyan lang naman ng thread yan. Ano, itatap natin yan. Saka tayo maglalagay ngayon ng pinaka-grease port niya. Ngayon, yung mga 555 na brand, maghanap kayo nung mayroong grease port para mas matibay, mas matagal ang itatagal ng inyong mga pyesa. Itong mga ganitong klaseng pyesa, ball joint, tie rod end. Mga kapatid, kapag sobrang tibay ng pyesa, hindi sila kikita. Kaya ganito po ang nangyari sa mga sasakyan natin ngayon. Mabilis masira ang kanilang mga pang-ilalim na parts. Okay. O mga kapatid, sana po nakatulong sa inyo itong vlog ko po na ito. Mag-DIY kayo kung kinakailangan para makatipid din po kayo. At piliin nyo yung mga magagandang pyesa na pang-ilalim. Mga kapatid, hanggang sa muli po, umasa kayo na may mga ibibigay pa po ako mga tips para po magamit nyo sa pag-aalaga ng inyong mga sasakyan. At kung ito po ay nakatulong sa inyo, paki-like naman po at paki-share at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.